Init ngayon, no? Para kang nasa desert. Yun, nakita niyo yung karton ko na yun. Sunproof ko yan. Para yung araw, hindi napasok sa bahay ko pag mamaya sobrang init talaga no? Siyempre, pag mainit, hahanap tayo ng paraan para malamigan. Tip number 1, pagbabad sa tubig. 800. 1, 2 659 649. Wala palang 500. Oh, mas mahal pa pala. Ang lakas ng sound sa baba, pero ano pala, no? Mahal pala. So 1, 2, 1, 5, 1, 6. Yung pinakamaliit mura, 600. Alam ko na. Manghihiram na lang tayo. Number 1, patipid. Yeah, boy. Tip number 4, pag mainit, labanan mo yung init. Magsiga ka rin. Anong init yan, boy, oh? O, ano? Init, ah. Mas mainit kami. O, ano? Labanan mo yung init. Let's go! So ayun na guys, ang dami ng tubig. Kaso hindi masyado nagkasya yung swimming pool dito sa likod. Medyo sumeksi pare. Pero okay na yan, oh. Pabuti ko kaya hanggang dito yung tubig para umagos hanggang labas. Uy, kinamahan kita. Dapat patay ka na. Ha? Bakit ako? Hindi dapat namamatay ang bida. 6.5 hours later. So ayan, tingnan natin yung pinakabago natin dito. So etong C.1911A Plus natin dito, no? Alloy material na yan. And then yung bala niya is 6mm BB bullets din. Pag sinabi nating airsoft gun kasi dalawang categories yan. Isang spring type and then isang gas type. Etong airsoft gun na hawak ko na ngayon is spring type lang to guys. Hindi siya gas type no. Ito yung mga tag na 950 natin sa Shopee natin. Walang airsoft gun na gas type na tag na 950. Kasi may mga nagtatanong sa akin bossing, gas type ba tong ganito? Eka, yung mga 950 to 980 natin na na unit natin sa Shopee. So, nasa sa inyo na yan. Common sense na lang, makikita nyo naman sa presyo. Ang presyo ng airsoft gun natin na gas type pare, mga pinakamura nun is nasa 4,500 or may mas mababa pa siguro, hindi ko alam. Pero hindi siya bababa ng 950 pesos no, para sa isang gas type. So ayan guys, etong 1911A Plus natin dito, yan, black color siya. And then ang kinagandaan nito, may kasama siyang silencer no? Yung silencer niya, pag nilalagay natin dito sa 1911, mas umaanga siya, tsaka mas lumalaki tignan no. Ayan, pag kinabit natin yan, o diba? Mamaya susubukan natin to sa labas. Titignan natin kung nakaka-apekto nga ba yung silencer sa paglabas ng bala, no? Kasi yung mga ganito naman, kung tutuusin, hindi naman kailangan talaga ng silencer. Yung silencer kasi ginagamit lang to, di ba? Pag sa totoong baril. Pero dito, pag yung mga gantong naman, yung mga gantong spring type na pellet gun, pwede namang walang silencer. Pampapogi lang yung silencer talaga rito. Pero kung tutuusin, wala namang pakinabang yung silencer talaga sa mga pellet gun, no? So yung capacity naman niya, siguro mga nasa 10 to 15 bullets yung pwede natin ilagay. Mga pwede natin gamitin dito, pwede na tayong gumamit ng 0.20 grams. Yan, ito 0.20 grams to. Para may idea lang kayo sa design, 0.20 grams yung mga pwede natin gamitin dito. And then pwede tayong gumamit ng mga ordinary, no? Yan, ito yung mga 0.12 grams. Yan, pwede tayong gumamit ng mga 0.12 grams. Pero the best din dito yung mga 0.20 grams pare. Kaya-kaya niya yun. Pagkatapos yan, dito naman tayo sa C.20A, no? Itong Desert Eagle, pare. Yung Desert Eagle na to, pare. Ito yung airsoft gun din to, na spring type. 6mm bullet din siya. Yan, nakalagay naman dito, must be 18 years old of age, no? Yung mga pwedeng bumili. And then sa minors, kailangan ng kalinga ng magulang, no? Required parent to supervise operating, no? Yan. So, ito yung pinaka-unit natin. Itong Desert Eagle na to, guys, pare, sobrang solid din nito. Mapapansin nyo yan, hawak ko, may kaliitan lang din talaga siya. Parang siya yung parang gantong-ganto rin yung binibili natin na ordinary. Pero ang kinagandahan nito, iba yung kulay niya, color black. And then pare, sobrang solid niya. Ang bigat din. Yung magazine, solid metal.
And then yung pinaka-unit, solid metal din, no? So, lagyan natin yung magazine niya. Tignan natin kung easy release. Okay, medyo dumudulas din. Bilhin nyo siya ng oil para spray-sprayan nyo na lang din. And then, para yung paint niya magtagal. So, yung ano niya, yung hammer niya sa likod is movable, pare. Kung mapapansin nyo, movable yung hammer niya sa likod. Yan, binaba ko yung hammer. And then kakalabitin ko yung trigger. Yan. Baba ko yung hammer. Kalabitin ko yung trigger. 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 Okay. Paulit-ulit tayo. And then pagdating naman dito sa may ano niya, magazine niya pare. Medyo maliit yung magazine niya. Pansin naman dito sa may grip niya pare. May kaliitan yung grip. Siyempre may kaliitan din yung magazine. Sa magazine naman niya, siguro mga sagad nito mga 8 to 10 pieces, no? Huwag nyo sasagarin ng ano talaga yung punong-puno na halos hindi na makahinga yung magazine natin. Siguro, huwag nyo sasagad na mga hanggang dito lang guys, no? Yan, para nakakahinga yung magazine natin at para hindi kumain siya ng bala, no? Ang kinagandahan dito kay Desert Eagle at dapat pag-ingatan, pag magkakasa kayo, dito kaya hawak sa may dulo kasi may possibility na maipit yung laman loob nyo dito. Yung laman, yung balat tsaka laman nyo rito sa may pinaka-barrel, no? Ayan, nakita nyo, may umu-open, di ba? Hindi sumasama lahat nung slide niya, no? Sa slide niya. So, pag kinasa nyo yan, naiiwan yan, diyan kayo mag-iingat kasi yung iba, pag nagkasa, nandito. Dahil pag kinasa nyo, tapos binalik nyo, orgoy, kapyas ang balat mo sa kamay. Ang kinagandahan dito sa mga unit na to, may kasama na siyang box talaga, no? Very safe yung ano nyo, very safe talaga yung mga unit nyo pag binili nyo sa akin yan. And then, dito naman tayo sa may C15A. Ito yung pinaka-solid natin dito, C15A pare, Black 17. Yan, tingnan nyo naman, napaka-pogi yan talaga. Ang galing. Yun, o diba? Nakita nyo pare. G17, solid na solid yung magazine niya kasi napakalaki din ng magazine nito. Yung pinaka-unit pa lang mabigat na. No? Yung pinaka-unit pa lang mabigat na. And then pag sinama mo pa yung magazine, uy, putang bigat. Hindi ko maangat, pre. Uy, tulong. Tulungan niyo ako. Ayan, naangat ko na, pre. Hindi. Mabigat talaga siya pero sobrang ang bigat talaga. Ang bigat talaga, pre. Hindi, mabigat talaga siya, guys. At ang ginagandahan dito, yan yung slide niya, pwede niyo siyang kasay hawak dito or dito, no? So pag kinasa niyo yan, oops, easy lang ikasa yan. Pakinggan niyo. Oy, may kalakasan din talaga. Okay, design lang, walang safety features, pare. Design lang din. Pero solid yung barrel. Full metal, full alloy, pare. Ito nga pala, hindi natin nakita kung may safety feature. Pero kadalasan niya wala talagang safety feature, pare. Mga design lang yung safety feature niya, ano. So, yun lang yung ano natin dito, yung mga safety feature niya. Itong 1911, movable din pala yung hammer niya, no? Oh, kung mapapansin niyo, movable din pala yung hammer niya. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina. So, susubukan na natin ito lahat. So, tara, subukan na natin ito sa labas. Yeah, let's go! So, yun guys, kung makikita nyo, yun yung target natin. Kulang pa ng isa, wait lang. Yan yung sasapulin natin. So, let's go! Tignan natin, kinabit ko na rin yung silencer niya. And then yung bali niya dito sa may magazine is nasa 12 pieces, pare. Let's go! Ay, kalakasan din talaga to guys. Kaso hindi ko masapul. Ayun, no? Ang galing, no? Target ko talaga yung una. Tapos syempre, yung pangalawa, aray, tumatama sa akin yung bahala, gabi. Ay, nako. Please. Ay, naku, nag-ano na tayo. Ay, sorry. Ayun, no? Ayun, no? Ang galing ko na talaga, pre. Ayun, no? Ayun. Ay. Ayun, no? Mamaya tumba na sa akin lahat yan. Wala nang bala. Yung isa naman subukan natin. Another one. So, next naman natin, itong G17 natin, pare. Ang capacity ng magazine, nilagay ko sa kanya is nasa 12 din. 12 pieces. So, ayan na. Uy. Uy, tinatamaan ko guys eh. Kaso dapis eh. Yun o. Iisa tama ah. Yun o. Galing. Ay, ang galing ko na guys. Ay, ang galing ko talaga. Ayun. Di na tumamba guys. Yun o. Di na tumamba guys sa ilalim tinatamaan eh. Pero, ang galing din talaga nito. Iba-iba sila ng katangian eh. Nung kanina yung gamit ko kanina, yun yung may silencer. Parang mas madali siyang umasinta dahil nga may silencer siya eh. No? Ewan ko kung bakit. Siguro para sa akin lang yun. And then itong Black 17, medyo may kabigatan siya. Sa una talagang tatansyahin mo kung saan tatama yung bala. No? Ganun naman talaga pag gamit mo yung mga pellet gun. Tansyahan lang. Papakiramdaman nyo yung bala kung saan ginagawin ng hangin. Tulad nung gamit ko, 0.12 grams lang siya.
Pag 0.12 grams lang kasi yung gamit nyo, medyo may kagaanan yung bala na yon, pwede siyang dali ng hangin. Pag 0.20, mas mabigat, mas ano yung bala niya sa hangin, kaya nyo sumabay. O mas mabigat pa 0.23 kung kaya, ano. So ayan, subukan na natin yung Desert Eagle. Plus. Another one. So ayan guys, para sa lasa gagamitin natin, itong Desert Eagle natin dito. Napapansin nyo may naririnig kayo nagbi-video ako eh. Sa likod ng pader na yung resort agad yan pare. Nasa gilid lang ako ng resort. Kaya pag gusto ko mag-swimming, pwede rin ako mag-swimming dyan. So ito na, tinuruan ko na kayo kung paano magkasa. Dito hawak sa dulo para hindi sumabit yung balat nyo doon. Capacity nga pala ng magazine nito na inilagay ko, nasa 10 bullets yung inilagay natin. Pinakasagad na yon. Pero pwede pala 11 siguro. Okay. Nakalimutan ko agad yung pagkasa kanina. Hey! Dalawa. Uy! Tatlo agad! Bago, kakaiba to. Malakas din pala to. Ano? Tatlo agad yung napatan ko. Ano? Aray! Gagi tumama sa leeg ko. Hey! Hey! Ito ata, mapapabagsak lahat ah. Tingin ko mapapabagsak lahat. Ito na guys. May mga bata kasi. Uy! Tamaan mo na yan please. Tas video na to. Wala. May isa pa natira. Sayang. Sayang may natira pang isa. Pinakamalupit para sa inyo. Sino pinakamalupit? Tingin nyo, sino pinakamalupit para sa inyo? Ako, para sa akin, siguro, kung irarank natin ang hirap eh. Ito guys, sabi ko sa inyo, lahat maganda talaga. Napakaganda lahat pare. Kung kaya nyo ang kumpletuhin, lahat kumpletuhin nyo na please. No? Napakaganda nila. Pero kung irarate natin to, mauna sa akin, ang pinaka okay, Desert Eagle. Lakas ng Desert Eagle. Sunod, G17. Pangatlo, ito, yung 1911 natin. Yun lang. Tapos ito yung mga tinamaan natin. Yan, ito. Ayun, yung mga tama niyan guys. Ito, matigas na part pa to. Yan, tingnan nyo ayan, hindi mapepe, di ba? Ito yung pinakamalambot na part dyan. Pag dito tumama, talagang kukupiyan talaga. Pero pag dito pare, ang tigas ng part na yan, yung pinakaulo na yan. Tingnan nyo naman yung yupe, So, yan lang guys. Para sa natin, yan. Review tayo ng mga pellet gun natin dito na full metal. Ang dami ko ng unit pare. Ang dami ko ng unit. Ang gagawin ko sa Shopee, dito sa video na to, bawat barrel, sarili na siyang link. Puntahan nyo na lang para hindi na kayo malito. Mag-request kayo sa akin ng picture para dito sa mga barrel na to. Kasi dun sa Shopee natin, hindi ko pwedeng i-reveal lahat ng photos nila dahil medyo bawal talaga doon. So, yan. Kahit toy lang naman yan, medyo pinagbabawal sa Shopee yan. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo next video. Di na ako haharap guys. Puro pawis na ako eh. Nag-uulas na ako dito. So maraming salamat sa inyo guys. Bisitahin nyo na lang yung Shopee natin. Andito na lahat yan. Let's go. Yeah!